Sa oras na po ba natanggapin mo si Kristo na aking Panginoon at rin tagapagligtas, ako ay maliligtas. Ang kaligtasan po ito ay kapanghahawakan ko akong buhay. Alam mo kapatid, hindi tama yung maniniwala ka na tinanggap mo na si Kristo bilang personal na tagapagligtas, sabi ng born again. At pagka tinanggap mo na siya, habang buhay ka ng ligtas, forever saved ka na. Mali yung aral na yun ng born again. Kasi, hindi naman kailangan ikaw tanggapin mo lang si Kristo, tapos na. Kailangan, tinanggap mo si Kristo, tanggapin ka rin ni Kristo. Hindi one way yun mutual yan Tanggapin ka ni Kristo, tinatanggap mo si Kristo, dapat tinatanggap ka rin ni Kristo. Baka ikaw lang ang tumanggap, pero hindi ka naman niya tinatanggap Dapat dalawa yan magkikita kayo. Tinatanggap mo siya, tinatanggap ka niya. Bakit? Merong tumatanggap sa kanya, hindi naman niya tinatanggap Basahin natin ang 7:22 ng Mateo. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nakita mo ang tawag nila kay Kristo, Panginoon Lord, Lord. Ha? Pero sabi ni Kristo, lumayas nga kayo dyan, hindi ko kayo kilala. Ba't ganon? Hindi sila kinikilala ni Kristo. Kung bagaman sabi nila, tinanggap nila si Kristo, gumagawa pa nga sila ng milagro Pero hindi ko kayo kilala. Sabi ng Panginoon sa Kristo. So, kailangan, tinatanggap mo si Kristo, tanggapin ka rin ni Kristo. Hindi one way lang. It must be mutual. Tinatanggap mo si Kristo, tinatanggap ka rin ni Kristo. At paano ka nakakatiyak, kapatid, na yung Kristong tinanggap mo ay totoong Kristo? Lalo na kung tinanggap mo sa born again. Mali-mali ang aral niyang mga grupo na yan Biro mo, hindi na raw kailangan ng iglesia. Tanggapin lang si Kristo. Si Kristo nagtatag ng iglesia, siya nagturo. Tatanggapin mo si Kristo, iiwanan mo iglesia? Basahin natin ang 5 ng Efeso, versikulo 30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Yan ang dakilang hiwaga sa Biblia. Sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang ama't ina, makikisama sa asawa. Ang dalawa mag-iisang laman. Kaya ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasabi ko ay ang tungkol kay Kristo at ang tungkol sa iglesia. Si Kristo pala at ang iglesia, ang kahulugan ng salitang iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa magiging isa. Si Kristo at ang iglesia magiging isa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, tinatanggap mo si Kristo, inaalis mo yung iglesia. Kagaya niyang 700 Club. Basahin natin yung sinulat ni Pat Robertson, kapatid na Daniel. Ang sagot, pahina 58 hanggang 59, sinulat ni Pat Robertson. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Pagpasok daw sa iglesia, hindi makapagliligtas. Yun nga ang pagiging sangkap mo ng iglesia, ng katawan ni Kristo para iligtas ka Pwede ba namang hindi ka sasabihin mo, ayoko Panginoon ng iglesia? Si Kristo nagturo ng iglesia Itatayo ko aking iglesia, sabi niya sa Mateo 16:18. Di ba? Nagtayo ako ng iglesia, ayaw mo. Ang gusto mo, ako lang. Hindi ganon. Ang pagsunod kay Kristo,
tanggapin mo pati siya, pati aral. Pag hindi mo tinanggap yung aral, tinatakwil mo siya lalabas. Basa, 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Tamo, sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, may hahatol sa kanya. Kita mo, ang pagtanggap kay Kristo, pag tinanggap mo siya, tatanggapin mo pati yung kanyang mga pananalita, yung aral niya. Isa sa aral niya ang iglesia, yung tunay na iglesia o samahang nasa Biblia. Tapos i-deny mo, ayaw mong tanggapin ng iglesia, tatanggapin mo lang si Kristo lang. Tapos sabi mo, ligtas ka na. Pag hindi mo tinatanggap yung aral niya, hindi mo siya pwedeng matanggap. Pagtatakwil sa kanya yon. Ang tunay na pagtanggap kay Kristo, pagtanggap mo sa Kanya at sa Kanyang aral. Hindi pwedeng siya lang minus yung aral. Hindi naman pwedeng aral lang minus si Kristo. Magkasama yun eh. Kaya nga, pinag-isa yun eh, yung iglesia at saka yung Kristo eh. Biro mo, si Kristo lang daw tatanggapin. Pag tinatanggap mo si Kristo, tatanggapin mo yung aral niya. Tuwali ngayon. Ngayon, tatanggapin mo si Kristo. Paano mo matatanggap? Wala na si Kristo, nasa langit na. Ngayon, ang tatanggapin mo, aral. Si Kristo nga, hindi mo man matatanggap ngayon yung personal niya eh. Nasa langit na yun eh. Ano matatanggap mo? Paano mo siya matatanggap? Yung aral. Colosas 2:6-7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, Gaya ng pagkaturo sa inyo. Kung paano nyo tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya, gaya ng pagkaturo sa inyo. So, matatanggap mo si Kristo sa turo. Hindi mo naman siya pwedeng tanggapin personal ngayon eh. Personal mo ba siyang tanggapin mo? Pwede mo ba sabihin, Panginoon, lika, pasok ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng tubig, magugas ka ng paa. Tapos magluluto ako ng chapsoy, papakainin kita. Pwede ba ngayon yun? Hindi naman eh. Wala na siya. Nasa langit nga siya eh. Paano mo siya matatanggap ngayon sa bahay mo? Yung aral nyo ng Kristo, tanggapin mo. Yung aral, yung turo. Yun ang ipinapatanggap niya ngayon sa atin. Sasabihin mo, tinatanggap mo si Kristo, ayaw mo naman yung turo. Paano mo tatanggapin si Kristo minus His teachings? Can you accept Christ without His teaching? Accepting Christ now is accepting His teachings. Rejecting His teaching is rejecting Christ. Rejecting the church is rejecting Christ. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid.